Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo po'y mapalad ngayong umagang ito. Meron pong kasama tayong dalawang pari na sa misang ito upang samahan tayo sa pagdedebosyon at upang kanilang tanggapin din ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanilang mga parokya. Maaga pa ho silang nagbiyahe at galing sila pareho po sa Rizal, sa Diocese ng Antipolo. Marami po tayong mga deboto sa probinsya ng Rizal at ang mga parokya sa Rizal ay kadalasang humihiling ng dalaw Nazareno. Kaya atin pong i-welcome dito sa Quiapo si Father Eldrick Peña ng Our Lady of the Rosary Parish sa Cardona, Rizal, at Father Amard Balatbat, ang Rector ng Diocesan Shrine and Parish of St. Clement sa Angono, Rizal. Palapakan po natin sila. Welcome po, Father. Kaya kung mapapansin po ninyo, nandito rin sa ating harapan ang imahe ni San Clemente, galing po sa Angono. So siya po'y dumalaw dito nung nakalipas na araw at bilang bahagi rin ng kanilang paghahanda sa pagdalaw naman ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa kanilang parokya. Nakakatuwang isipin na lalo na ngayon po
na dinadalaw ang iba't ibang mga parokya ng Pong Nazareno. Sa katunayan, halos sabay-sabay silang 5 na lumalabas at pumupunta. Hindi lang ito tuwing Enero, kundi buong taon ay dinadala siya sa iba't ibang mga lugar sa pakiusap ng mga tao. At kami po mga pari ay nagpupunta sa mga lugar na ito at damang-dama namin ang mainit na pagtanggap, ang marubdob na hangarin ng mga taong makapiling ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. At dito lang sa atin, ngayon, unang Biyernes, mula kanina at hanggang mamayang gabi yan, mag-uumapaw ang mga tao sapagkat nais nating tanggapin si Jesus Nazareno. Sapagkat alam natin sa pagtanggap natin sa Kanya, tinatanggap natin ang Kanyang liwanag, ang Kanyang awa, ang Kanyang lakas, ang Kanyang pagmamahal at biyaya. Ang naniniwala, natatanggapin nila ang biyaya at himala ng Pong Nazareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Natitiyak ako na nakakataba ng puso sa ating Panginoon nang makita kayong lahat. Na di alintana ang lugar, ang oras, ang iba pang mga alalahanin para lang makapiling siya. Ngunit alam niyo po mga kapatid, bagamat ngayon tayo, ang dami-rami natin, nung panahon, nung siya'y nandito sa lupa, hindi naging ganitong kainit ang pagtanggap sa Kanya. Nakakalungkot isipin yun. Nung siya'y nabubuhay dito sa lupa, mismong mga kababayan niya, kababata niya, kamag-anak niya, hindi siya tinanggap ng ganito. Hindi siya pinapalakpakan. Hindi siya inaanyayahan. Dito nga sa atin, ang Pong Nazareno, mula Ilocos hanggang sa Bisaya. Kung pwede nga lang sa Mindanao, mahirap lang magbiyahe. Pero inaanyayahan siya. Pero nung panahon niya, hindi siya inaanyayahan. Kinukutya pa siya. Tinatalikuran siya. Kinamumuhian siya. Nakakalungkot isipin yon. Siguro po sasabihin ng iba sa inyo, sana ako na lang nandun. Kung ako lang yan, kahit mula almusal hanggang hapunan, ako nang bahala sa Kanya. Pag-aagawan pa siguro natin kung saan mamamalagi si Jesus Nazareno. Pero, bakit? Bakit hindi siya tinanggap ng kanyang mga sariling kababayan, mga kapwa Nazareno at Nazarena? Sinukat siya sa kanyang gawain. Nang umuwi si Jesus Nazareno, na balitaan nila, ito yung taong gumagawa ng himala, nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. Pero pagbalik niya sa kanyang sariling bayan, anong sinabi ng mga tao matapos makita at marinig siya? Hindi ba't yan yung karpintero? Sinukat siya sa kanyang gawain. Kaya ingat tayo. Minsan nanunukat din tayo sa tao tungkol sa kanyang gawain, tungkol sa kanyang estado sa buhay. Hindi ba yan yung nakatira lang dyan sa kanto? Di naman may kaya yan. Saan nakapag-aral yan? Kaya diba minsan tayo rin, pag tumitingin tayo sa tao, anong trabaho mo? Pag sinabing, nagtatrabaho ito sa bangko, nagtatrabaho to sa Makati. Sasabihin mo pa sa anak mo, sagutin mo na ha. Ayan. Pero pag sinabing, dun sa Quiapo, taga Quiapo lang yan, taga Tondo lang yan. Messenger lang yan.
naku, wag na yan. Maghanap ka ng iba. Wala kang kinabukasan dyan. Ganun ho ba tayo? Sumusukat sa gawain, sa estado. Tinitignan natin, ano itsura? Ay, hindi marunong pumustura ito. Yung mga damit niya, hindi branded, walang tatak. Yung iba nga may tatak, di nyo alam, peke naman pala. No? Daming ganyan ngayon. No? Pero ganun po ba tayo manukat? Hindi ba yan yung anak ni Aling Maria? Di ba yung pa nga yung nabuntis dati, bago pa ikasal? Yung mga marites nung Nazaret, hindi nila nakakalimutan yun. Di ba yan yung anak nung disgrasyada? Anak yan ni Mang Jose. Sino ba naman si Mang Jose? Ordinaryong karpentero lang din naman yun. Sinusukat natin ang pamilya. Sinusukat natin ang pagmulan. Pero alam nyo mga kapatid, sabi nga po, ang mas malalim na dahilan, kaya hindi nila natanggap si Jesus sa Nazareno, bagamat narinig na niya sila, bagamat nabalitaan na nila ang ginawa niya, inggit. Kaya nga may kasabihan tayo, ang inggit, pikit. Kasi pag tao daw inggit, pikit ang mata. Pikit ang mata sa katotohanan. Ipipilit pa rin yung kanyang pinaniniwalaan dahil sa inggit. Paano aangat yan? Katulad lang naman natin yan. Kaya alam nyo raw po mga kapatid, ang taong puno ng inggit, masungit. Ayan, tingnan nyo nga ang katabi nyo, mukha bang masungit? Di naman siguro, no? Ang taong inggit, pumapangit. Huwag nyo nang tingnan ng katabi nyo, mahirap na. No? Baka mapaaway pa kayo. No? Nakita nyo, ang daming hindi magandang katangian ng isang taong inggit. Ang isang taong inggit, kailanman hindi magiging masaya. Sapagkat hindi niya matanggap, hindi lang ang kanyang sarili, hindi rin niya matanggap ang kanyang kapwa. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, maaari pa rin itakwil si Jesus sa Nazareno kapag hinahayaan nating maghari ang inggit sa ating kapwa. At ano rin daw po ang pinakaugat ng inggit? Hindi lang ito nakatuon sa taong kinaiinggitan natin. Hindi lang ito nakatuon sa ating kalagayan. Bagamat ito ang unang level ng pagkainggit. Hindi ka natutuwa kung ano meron ng ibang tao. At dahil din doon, hindi ka natutuwa kung ano meron ka. Kita niyo po yung inggit? Kaya sabi ko sa inyo, ang inggit pikit. Ang inggit masungit. Ang inggit pangit. Bakit? Hindi niya makita at matanggap ang kabutihan ng iba. Magaling si Jesus sa Nazareno, pero ayaw nilang makita ito. Mahina sila, ayaw rin nilang makita ito. Ngunit ang punot dulo ng pagkainggit, hindi nila makita ang nagagawa ng Diyos. Yun po ang napakalaking pagkakamali ng mga taga-Nazaret. Hindi nila lubos akalain na kayang gawing magaling ng Diyos ang isang katulad nila. Hindi nila sukat akalain na kayang gumawa ng kababalagan ng Diyos ng isang taong ordinaryong katulad ni Jesus sa Nazareno ay pwedeng maging magaling na propeta, na pwedeng maging anak ng Diyos, ang Mesiyas. Kaya sa madaling salita, ang pagkainggit ay pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung naniniwala ka
na may magagawa ang Diyos, magiging bukas ang puso mo na kahit ang ordinaryong taong ito, kahit ang ordinaryong sitwasyon na ito, maging ang mga problema at kakulangan natin sa buhay, pwedeng panggalingan ng biyaya. Naniniwala ho ba tayo doon na kahit mga ordinaryong sitwasyon, pwedeng pagmulan ng himala? Maging ang problema mo ngayon, kung may problema ka sa pamilya mo, problema ka sa kabuhayan mo, ano man ang pinagdaraanan mo, pwede pa rin yan maging pagmulan ng kagalakan at kaliwanagan sa buhay kung hahayaan natin gumalaw ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, kaya tayo narito, wag natin kalilimutan yan. Kaya tayo nandito dahil naniniwala tayo may magagawa ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may magagawa ang Diyos sa'yo. Maniwala ka lang. Sa kabila, sabihin mo, maniwala ka lang. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo nag-aabang sa himala. Higit sa lahat, naniniwala tayong may magagawa ang Diyos. Huwag natin hayaang sirain ng inggit ang ating mga buhay. Hindi ka magiging masaya kapag ang tinitignan mo yung ginagawa ng ibang tao. May ibang tao naman kasi, buong araw na lang, wala ka ng ibang pinagmasdan, inaabangan kung ano ginagawa ng iba. Huwag niyong ubusin ang oras niyo doon. Sa halip, ialay natin ang oras natin sa magagawa ng Diyos, lalo na sa ating buhay. Yun ang hindi nagawa ng mga taga-Nazaret. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, umalis na lang si Jesus sa Nazareno at hindi gumawa ng himala, sapagkat kapag daw hindi handa ang mga tao, hindi makapaghihimala ang Nazareno. Kapag hindi lubos ang paniniwala ng mga tao, kahit gumawa ng kababalagan si Jesus, hindi pa rin ito makikilala ng mga tao sapagkat hindi bukas ang kanilang puso. Ito yung ipagdasal natin mga kapatid. Maging handa tayo sa magagawa ng Diyos sa atin. Huwag mong sabihin sa sarili mo, wala na. Hindi malulutas tong problemang to. Wala na. Wala nang pag-asa tong anak ko. Wala nang pag-asa tong asawa ko. Wala nang pag-asa tong bayan ito. Minsan natutukso tayo. Pinanghihinaan tayo ng loob. Gusto na nating sumuko. Gusto na nating sabihin, tapos na ang lahat. Pero hindi. Gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, huwag kang tumulad sa mga kababayan ko. Ang nasa isip nila, wala akong magagawa. Ang nasa isip lang nila, pagkainggit. Sa halip, buksan natin ang ating puso at ating paniwalaan. Ano man ang mangyayari, ang tunay na deboto, ang tunay na nananalig, handa sa magagawa pa ng Diyos sa ating buhay. Handa pa ang Diyos, bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Handa ang Diyos, patawarin ka kung marami kang pagkakamali sa iyong buhay. Handa ang Diyos, tuwiring ka sa iyong buhay, magbalik loob ka lang sa Kanya. Handa ang Diyos, ayusin ang iyong pamilya, magsama-sama lang kayo na tumawag sa Kanya. Handa ang Diyos, panibaguhin ang ating bayan kung hahayaan lang nating manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihan ng Diyos sapagkat may magagawa pa ang Diyos. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno,
narito naman po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto, sapagkat higit sa lahat, naniniwala po kami sa inyong kapangyarihan at kakayanan. Patawad po, kuminsan kami nagkukulang sa pag-asa. Kami nagdududa, kami nagmamaliit, kami gumagaya sa panukatan ng mundo. Nawa, maging bukas lagi ang aming puso, sapagkat alam namin walang imposible sa inyo, sapagkat lubha kayong maawain, mapagmahal, at mapagpasensya sa amin. Tulungan at turuan niyo po kaming tularan kayo upang sa gayoy maging handa kami sa iyong mga biyaya at magagawa sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.